Hi guys! For today's video, gagawa at magde-decorate tayo ng chocolate cake. Ang first step na gagawin natin ay pagsasama-samahin lang natin lahat ng dry ingredients sa isang mixing bowl. Dito, naglagay lang ako ng 4 cups of all-purpose flour. Then, naglagay din ako ng 2 cups ng cocoa powder. By the way, ang gamit ko nga palang cocoa powder ay GB15. Nag-add din ako ng 4 cups of brown sugar. Mas maganda yung brown na brown kasi mas nagmumoy siya sa cake. Then, nag-add din ako ng 1 tablespoon ng baking powder, 1 tablespoon of baking soda, and 1/2 tablespoon ng iodized salt. After ko mapagsama-sama lahat ng dry ingredients, imimix ko lang ito until well combined. Sa pagmimix, wala namang proper method. Kailangan mo lang i-scrape yung ilalim para ma-make sure na well combined ito. Then, nag-switch lang ako sa whisk para ma-make sure ko na lahat is ma-combine ng maayos. Then, dito guys, sorry, hindi ko na nakuhaan. Naglagay lang ako ng 1 cup ng oil. Any oil will do, kahit vegetable oil or kung saan kayo mas komportable. Kung may budget kayo, mas maganda ang canola oil. Then, naglagay lang ako dito ng 1 tablespoon ng vanilla. Hindi ko na rin na-measure, pero 1 tablespoon siya. Then, naglagay lang ako ng 2 tablespoon ng vinegar. Then guys, kung gusto nyo pala malaman yung exact amount of measurement ng mga ingredients, ilalagay ko na lang din siya sa description box. Then naglagay pala ako dito ng 4 cups of hot water na may coffee guys, kasi mas malasa siya pag may coffee. Pagpasensyahan nyo na din kung tapon-tapon kasi medyo natataranta ako. 2 cups pala muna yung nilagay ko, then imimix ko lang siya until well combined. Then after ko siya ma-mix, unti-unti ko lang din ilalagay yung remaining na hot water. Then after malagay lahat ng wet ingredients, imimix lang natin to until well combined. Make sure na i-scrape natin yung pinakailalim para ma-avoid natin yung lumps. Then habang minimix natin, dahan-dahan lang para maiwasan natin yung pagiging overmix ng butter. Yan, pag smooth na siya, kailangan natin siyang i-stream para masala natin lahat ng mga buo-buong ingredients. Mas prepared ko kasi salain siya pag butter na siya compare pag iisa-isahin mo pa lahat ng wet ingredients, mas time consuming yan. At least dito, mamimake sure natin talaga na walang lumps. Then after ko ma-strain yung butter, kumuha na ako ng pan. Yung pan pala na gagamitin ko dito is number na silicone mold. Nabili ko lang siya sa Lazada na napakamura lang. Na-prepare ko na pala yung molder na gagamitin ko. Nilagyan ko lang siya ng oil para ma-make sure na hindi didikit yung butter or yung cake pag naluto na. Dito, gumamit na lang ako ng measuring cup. Hindi na ako gumamit ng timbangan kasi masyadong malambot yung silicone mold. Hindi ko siya maipapatong dun sa may weighing scale. Tinansya-tansya ko na lang yung paglagay ng butter kasi hindi din naman pantay or hindi naman din same or exact amount yung mailalagay nating butter dun sa molder. Sa mga nagsisimula pa lang sa baking, pwede kayong gumamit ng lianera or yung square or round na pan, pwede din naman yon. Ako mas prepared ko lang gamitin yung silicone mold kasi gusto ko siyang matry. Dahil in the future, gusto ko siyang gawin or gamitin sa business. Dati naalala ko nung nag-i-start pa lang ako, ang gamit ko lang is lianera. Tapos nagpapa-order lang ako ng mga nasa tub na chocolate cake, yama cake, ganon. Try nyo rin i-search sa YouTube channel ko para matuto kayo ng mga pang-business. Using tissue, lilinisin ko lang yung mga excess sa gilid. Then after, itatap ko siya para ma-avoid yung bubbles pag naluto na. By the way, yung oven ko nga pala is preheated. Then ang heat na gamit ko is 150 degrees Celsius. Ibibake ko lang siya ng 45 minutes to 1 hour. While waiting na maluto yung cake, magpiprepare naman ako ng frosting. Ang gamit ko nga pala ay whip it. Ever since na nag-start ako ng baking, whip it na yung ginagamit ko. Bukod sa napakasarap niya, napakadali na lang gawin. Napaka-stable niya pa sa mainit na panahon. Dito, naglagay lang ako sa mixing bowl ng half ng 1 kilo na whip it.
Ang downside nga lang dun sa paggamit ng Whippet is napakahirap niyang kunin dun sa pouch niya. Kasi plastic lang yung packaging niya. Pero overall, masarap naman yung lasa niya. Tsaka worth it naman. Then dito, ibibit ko lang ng at least 2 minutes until ma-reach ko yung white color niya. Ang maganda kasi dito sa Whippet, hindi mo na kailangan mag-prepare pa ng ibang ingredients. Ready to use na siya agad. Ang kailangan mo lang is water. Pero kung gusto mong mas malasa siya, pwede ka rin gumamit ng cold na milk. Pero kung cold water yung gagamitin mo, okay lang din naman. Wala namang problema. Masarap pa rin siya. Then, nag-add lang ako ng pakonti-konti ng water. Then, binibit ko siya. Ang gagawin ko dito, mag-add lang ako ng pakonti-konti, then whip, until ma-reach ko yung consistency na gusto ko. Then, ini-scrape ko lagi yung gilid ng bowl para ma-make sure ko na walang maiiwan na buo-buo sa gilid. Pwede nyo rin naman sundin yung nasa pouch na in 500 grams na Whippet, maglalagay kayo ng 1 cup na water, na cold water. Okay din naman yun. Pero ako, mas gusto ko yung tansya-tansya lang kasi malalaman mo naman kung stable na yung frosting mo pag binibit mo siya. Kasi dito sa Whippet, wala talaga siyang palya. Mas maganda siyang gamitan lalo na sa mainit na panahon dito sa Pilipinas. Never akong binigo ng Whippet lalo na kung malayo mga delivery na order ko. Never pa akong nalusawan ng cake. Tsaka, hindi siya mahirap ilapat sa cake or pakinisin yung cake kasi napaka-smooth nga ng frosting na to. Bukod sa napaka-smooth, para sa akin, affordable din naman siya. Kasi sa isang 1 kilo na Whippet, parang 3 na cake yung kaya niyang i-cover na 6x4. Kaya okay na din. After ko ma-reach yung consistency na gusto ko, nag-divide lang ako ng mga frosting na kukulayan ko. Ang need ko na color dito is black, white, tsaka gray. Then, sa black, ang technique na ginagawa ko pala para hindi ako mahirapan or para hindi ako gumamit ng madaming black na food color, nilalagyan ko muna siya ng cocoa powder. Then, mini-mix ko lang siya sa frosting until ma-reach ko yung dark color ng brown. Nag-a-add lang ako ng cocoa powder para ma-achieve ko yung dark brown. Then nga pala guys, masarap tong frosting na to. Pag nilagyan nyo yung Whippet ng cocoa powder, pwede siya pang dark chocolate na frosting. Then kung gagawa pala kayo guys ng dark color na icing like red or black, mas maganda siya gawin overnight kasi mas madedevelop or mas ma-achieve mo talaga yung dark color na black or red pag ginawa mo siya overnight. Yung lasa pala ng Whippet na may cocoa powder para siyang chocolate ice cream. Kaya bagay na bagay din siya dito sa chocolate cake. Kung gusto nyo gumawa ng chocolate cake, bagay na bagay ito. Try nyo. Then dito guys, naglagay lang pala ako ng pakonti-konti na black. Then imimix ko lang siya until well combined. Pero mas maganda talaga to gawin guys overnight kasi mas magda-dark pa yung color niya compare pag saglitan mo lang siya ginawa. Tsaka mas makakatipid ka talaga sa food color pag overnight talaga or ahead of time mo siya ginawa. Gumamit lang ulit ako ng hand mixer para ma-make sure ko na ma-well combine ko yung color. Then lagi kong ini-scrape yung gilid para ma-mix talaga siya ng maayos. Tapos naglagay lang ako ng konting green color. Medyo messy talaga pag liquid yung ginamit mo compare sa gel food color. Mas okay talaga gamitin yun para sa akin. Then, nag-add lang ulit pala ako ng black food color. Tapos, imimix ko lang siya. After ko to i-mix ng maigi, i-rest ko to sa refrigerator. Then, after 20 minutes or 30 minutes, i-check ko siya kung okay na. Need ko pa siyang lagyan ng food color. Pero tingin ko okay na to. Rest lang talaga yung kailangan para ma-achieve yung dark color. Then, habang nire-rest ko yung black icing, nag-start na ako mag-decorate ng cake. Ang gamit ko pala dito na piping tip is 1A. Ilalagay ko na lang din sa description box yung link na pinagbilan ko sa Shopee. Then, hindi ko na nga pala nakat yung cake kasi pang dito lang naman siya sa bahay. Mas prepare din naman kasi namin yung last na icing. And, ipapipe ko lang siya lahat using 1A. Then, white icing lang yung gamit ko dito. Para mas maganda siya mamaya pag nilagay na natin sa ibabaw yung mga colored icing.
Pero kung pang negosyo yung gagawin nyo guys, mas maganda na i-cut nyo sa gitna yung cake, then lagyan nyo lang siya ng frosting gaya ng ginagawa ko dito sa ibabaw. Mas okay din guys kung lalagyan nyo siya ng chocolate ganache. Sorry guys, nakalimutan ko na pala i-film yung black icing na nirest ko kanina. Ito na pala yung finished product niya. Hindi na ako nag-add ng food color. Basta ma-rest mo lang talaga siya ng maayos. Magba-black na talaga yung color niya. Ang gamit ko palang piping tip dito sa black icing guys ay 1M or rosette style. Ilalagay ko na lang din sa description box yung shop na pinagbilan ko sa Shopee. Then, naglagay na din ako dito ng white icing. Ang color na ilalagay natin dito is black, white, then gray. Nakita ko lang yung design na to guys sa TikTok. Yung mga nagsisimula pa lang mag-bake dyan or gusto nilang mag-try mag-bake, huwag kayong matakot guys na sumubok. Kasi ako, naalala ko nung nag-i-start pa lang ako, ang gamit ko lang talaga is steamer. Wala pa akong oven nun. Pero sabi nga nila, nothing is impossible pag gusto mo. Thank you for watching guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Then follow nyo na rin ako sa Facebook. Yun lang. Bye!